si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nanawagan ng environmental non-government organization na ban toxic sa publiko at mga kinauukulan na agarang tugunan ang lumalalang problema sa climate change at polusyon na dulot ng plastic. Ang panawagang ito ay naaangkla sa pagdiriwang ng World Health Day, kung saan binigyan diin ng grupo ang health risks na dulot ng plastic pollution gaya ng cancer, endocrine disruption at cognitive impairments. Dahil dito nananawagan ang grupo sa mga policy makers na iprioridad ang pagpapatupad ng komprehensibong pambansang pagbabawal sa single-use plastics at iba pang non-essential at problematic plastic products. Babala sa publiko maging alerto sa banta ng telecommunication fraud na siyang isa sa mga iligal na aktibidad na nagaganap sa iba't ibang aspeto ng telecom operation. Ang payo ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ay ating alamin mula kay Danizel Lopez. Pinag-iingat muli ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang publiko ukol sa kumakalat na telecommunication fraud. Ang panloloko na ito ay isang uri ng iligal na aktibidad kung saan umaatake ito sa iba't ibang aspeto ng telecom operation gaya ng payment channels, customer accounts at communication networks. Gumagamit ito sa telecom services ng hindi otorisado gaya na lamang sa paraan ng subscription fraud, call forwarding abuse, SIM swapping, missed call scam, call selling at iba pa. Ito ay nagiging daluyan ng kanilang pagmamanipula kung saan maaaring makuha nito ang personal na impormasyon ng biktima at pera. Kaya't payo ng PNP-ACG para maiwasan ito ay una ang hindi pagpansin sa mga hindi kakilalang tawag na natatanggap. Pangalawa ay ang pagsubaybay sa mga nagagastang pera kasabay ng pagbabantay sa personal na impormasyon bilang pangatlo sa payo. Kasunod nito ay ang regular na pagbabantay sa call traffic at usage, pati na rin ang pagpapatupad ng call authentication solutions. At ang panghuli ay ang pagiging mapanuri at alerto sa anumang oras na siyang laging payo ng ahensya sa publiko. Danizel Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagbubukas ng Thailand-Philippine Street Food Festival sa Thailand Rado Street sa Barangay San Lorenzo, Makati, ay pinangunahan ito ng mayor na si Abby Binay at Thailand Ambassador to the Philippines, Tul Trisarat. Ang kaganapan na ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng dalawang bansa kung saan itinatampok dito ang iba't ibang pagkaing Filipino at Thai. Dinaluhan ito ng mga ilang mga opisyal mula sa iba't ibang kagawaran ng ahensya, kasabay ng mga opisyal mula sa pribadong sektor at ilang korporasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, environmental group na ban toxics na nawagan na agarang tugunan ang plastic pollution at climate change. LTFRB nagbigay kamalayan sa posibilidad ng heat stroke ngayong tag-init para sa mga driver at commuter. Palit ulo scheme sa mga ospital, patuloy na pinaimbestigahan ng ilang mambabatas. PBBM nagbigay pugay sa mga veteranong bayani kaugnay ng pagunita sa Araw ng Kagitingan. PNP-ACG nagbigay babala sa publiko ukol sa telecom fraud. Vanessa Sarno dumagdag sa Paris-bound athletes ng Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Hindi magpapatinag-anila ang Bureau of Immigration o BI sa mga Indian 5-6 mafia na nanatili sa bansa.
Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, nakatanggap ang ahensya ng reklamo na isinampa ng National Prosecution Service ayon sa di umanong pagkakasangkot ng 13 opisyal sa pagkakaresto ng 16 na dayuhang Indiano sa Antique at Iloilo. Inaresto ng BI ang mga dayuhan matapos mareklamong sangkot din sa kidnapping at drug trafficking ang mga nasabing Indian Mafia. Sa kasalukuyan, nangako ang BI na higit pang iimbestigahan ang kaso upang maiwasan ang paglaganap ng ganitong krimen sa bansa. Dahil ang buwan ng Abril ay tinaguriang Filipino Food Month, isinulunsad ng Department of Agriculture o DA ang pagdiriwang na ito para na rin ipamalas ang kultura ng Pilipino sa iba't ibang putaheng ibinida rito. Ang nasabing pagdiriwang ay pinangunahan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at DA Undersecretary for Special Concerns Jerome Oliveros na buong suporta sa mga industriyang kaakibat nito. Ang Filipino Food Month ay may temang Kalutong Filipino, lakas ng kabataang makabago kung saan binibigyang halaga nito ang mayamang tradisyon ng bansa sa larangan ng pagkain at pagluluto. Muli na namang dumagdag ang pambato ng Pilipinas na aarangkada sa Paris Summer Olympics 2024 na magaganap sa ika-26 ng Hulyo hanggang ika-11 ng Agosto. Nakakuha ng ticket pa Paris si Vanessa Sarno matapos ang kanyang naging kampanya nito sa Women's 71 kg International Weightlifting Federation World Cup sa Phuket, Thailand. Si Sarno ang ika-3 Filipino weightlifter at ika-9 na atletang nakatakdang magpakita ng kanyang lakas sa Olympics. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, environmental group na Ban Toxics na nawagan na agarang tugunan ang plastic pollution at climate change. LTFRB nagbigay kamalayan sa posibilidad ng heat stroke ngayong tag-init para sa mga driver at commuter. Palit ulo scheme sa mga ospital, patuloy na pinaimbestigahan ng ilang mambabatas. PBBM nagbigay pugay sa mga veteranong bayani kaugnay ng pagunita sa Araw ng Kagitingan. PNP-ACG nagbigay babala sa publiko ukol sa telecom fraud. Vanessa Sarno dumagdag sa Paris-bound athletes ng Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Sa patuloy na pagdaan ng mga hindi otorisadong sasakyan sa EDSA Busway, ay sunod-sunod din ang naging panghuhuli ng Special Action and Intelligence Committee o SAICT sa mga lumabag. Nasa 5 ang nahuli noong ika-7 ng Abril at na-isyuhan ng disregarding traffic sign. Ang operasyon ito ng SAICT ay ayon sa mandato ng Department of Transportation o DOTR upang maging maayos ang regulasyon sa EDSA Busway at tiyakin ang kaligtasan ng bawat mananakay. Nag-anunsyo ang lungsod ng Makati alinsunod sa pagsuspindi sa number coding scheme sa lungsod simula ngayong araw hanggang bukas ika-10 ng Abril. Ito ay bilang pagbibigay daan sa holiday para sa pagunita sa Araw ng Kagitingan ngayong Martes ika-9 ng Abril at bukas Miyerkules para naman sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Kahapon, ika-8 ng Abril ay namahagi ng grocery products ang Malaysian Embassy sa Muslims Persons Deprived of Liberty o PDLs. Ang donasyon ay naganap sa New Bilibid Prison Maximum Security Camp kung saan ipinakita ng Embahada ng Malaysia ang suporta nito para sa mga Muslim PDLs. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita,
Environmental group na Ban Toxics nanawagan na agarang tugunan ang plastic pollution at climate change. LTFRB nagbigay kamalayan sa posibilidad ng heat stroke ngayong tag-init para sa mga driver at commuter. Palit ulo scheme sa mga ospital, patuloy na pinaimbestigahan ng ilang mambabatas. PBBM nagbigay pugay sa mga veteranong bayani kaugnay ng pagunita sa Araw ng Kagitingan. PNP-ACG nagbigay babala sa publiko ukol sa telecom fraud. Vanessa Sarno dumagdag sa Paris-bound athletes ng Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.